Abay, marami talaga nagrereklamo bayan kasi nga mayroong bagong batas ngayon. Oh, na yung motorsiklo, lagyan ng plaka. May plaka naman ho. Ang gusto, pag motorsiklo raw, 2. Meron pang ibang kuma, gusto 4 yata ang putragis, ha? Gusto pati yung helmet ng rider, lalagyan ng plaka. Paluin ko kayo sa ulo eh. Ako rin ho, rider din ho ako. Tama naman yung sinasabi ng Pangulo. Paano kung bumalentong, di natusok pa? Nahiwa pa yung... Paano kung bumalentong yung bike na gano'n, nasubsob? Kadalasan ho ng pag-subsob ay bayan, pag biglang pumreno bumabaligtad yung motor. Nauna sumisempla, nagsisirko yung rider. Kung may plaka doon, di nahiwa pa yung ulo mo. Nahiwa pa yung mukha mo. Minsan naman talaga, gagawa-gawa na lang ng mga batas. Pag-aralan naman natin, huwag tayong sat-sat ng sat-sat. Basta batas ng batas. Kung hindi naman tama. Ako, rider ho ako, alam ko. Tama si Pangulo, okay na yung isa sa likod. Diyos ko po naman. Nasa linya po si Senador JB Ejercito. Ito rider dito. Magandang umaga, JB, sir. Yes, magandang umaga rin, Erwin, sa ating matagapakinig. Ay mabuti naman, Sen, at mukhang pag-aaralan na ngayon dyan at si Pangulo mismo nagsabi, tama ni isang plaka, wag naman daw dala-dalo, bakit lalagyan pa? Hindi ba, sir, very uncomfortable at bukod sa hindi maganda tignan, delikado ikaw. Ikaw, sir, rider ka, ako, rider ako. We know yung kung ano delikado hindi sa nagmumotor. Di po ba, Sen? Tama po yun, no? Lalo na yung front metal plate sa harap. Oo. Ay talagang delikado po yun. Any foreign object in front, pwedeng tumatanggal yan, na pwedeng sa'yo tumama. Kaya nga po ay ang proposal namin, gawin instead decals kung sakali. Dahil para di masatisfy yung kagustuhan ni Senator Gordon, no? Dahil ni Senator Gordon, for crime prevention, dapat front and back meron pong identification. Pero tama naman si Presidente, and usually ang tinitignan lang yung likod naman eh. Tama. No? Lakihan na lang ng konti. Tapos siguro, dalawang issue kasi yan, Erwin, no? Bukod sa sa front metal plates na delikado, na tama naman po ang riders, no? Valid naman po yung kanilang concern, ay yung pong hefty fines, 50,000 ang multa kung sakaling wala kang plaka. Grabe naman yun. Ikaw ay ordinaryong rider, ordinaryong empleyado, yung 50,000, ilang buwan mo nang pakakain sa pamilya mo yun. Malaki ho yun, oo. Masyado yung malaki. So yung dalawang major issue, Erwin, na akin pong binanggit sa Presidente, na kasi nung nagkita kami sa Palawan, sa isang rally na PDP, tinanong ko kung pupunta siya sa bike convention sa Sabado. Sa Pilipinas, sabi niya, pupunta siya. Sabi ko, sir, Mr. President, baka pwede ko kayo ma-brief para alam niyo yung sentimento ng mga riders, lalo sa doble plaka. So, binanggit ko po yun. Nung nasa Iloilo, kami po yung tinawag ng PMS. Dinala kami sa isang kwarto. Kasama po si Butch Chase, na isa pong legend sa motocross industry. Yung pala riding buddy po ni Presidente ito, si Butch Chase. So, dalawa lang po kami kinausap ni Presidente at pinaliwanag ko na po yung dalawang major issues. Tapos si Bush Chase naman ay sinigutan po ako. Kaya yun po ang nangyari. Kaya, maraming salamat Maraming salamat, Sen. Yung sa inyong pagpapaliwanag sa Pangulo, at least narinig yung boses ng mga may-ari ng motorsiklo. Hindi nga naman ho tama, sir. Okay lang ilagyan mo ng plaka, medyo lakihan ng konti yung sa likod. Pero yung sa harap, ako rin ito, I totally disagree on that, sir. Well, kasi alam mo, tingin ko rin, Erwin, kasalanan din ng gobyerno itong mga nakaraang taon kung bakit lagi ginagamit ang motor sa krimen. Una naman, talagang very agile, madaling gamitin. Kaya lang, yung maraming motor, 3 o 4 years na wala pa rin plate number. Pero kung may plate number yan, ako naniniwala, walang nasa tamang pag-iisip ang gagamit ng kanyang motor na nakabisi sa kanya sa krimen. Tama. So, dapat lang mag-supply tayo ng plate number. Ano bang brinip sa inyo ng LTFRB? Ano ba sabi ng LTO dyan? Bakit wala pa rin mga plaka itong mga motor? 4 years na. Well, I think we will may improve tayo kasi na lang to nung nakarang administrasyon. Naalala mo yung mga plate number, Erwin, ginawa pa nilang imported. Diba? Ino-order pa nila sa dahil meron daw mga security features, kaya in-import pa, kaya yung backlog ng LTO umabot sa 4-5 years. Pero maganda ngayon, ang plate number ay dito na ginagawa ngayon sa Pilipinas. Ay, kaya salamat. yung backlog,
ay ma-address na yan. Sana makahabol, no? So, yun po. At saka ako humingi ng aking paumanin sa mga riders, no? Dahil nung una nagalit sa akin, nakala hindi ko pinaglaban. Kaya lang, Erwin, kung dinideliver itong Motorcycle Crime Prevention Act ni Senator Gordon, so happy naman na dinideliberate ko yung Universal Healthcare Law, creation ng Department of Human Settlements, nagde-defend pa ako ng budget, kaya hindi talaga ako nagkaroon physically. Hindi ako nakakaroon ng panahon na makapunta roon sa hearing dahil these are equally important and landmark legislation. Hindi ko na pwede pamayaan ho. Alam ko naman ho, sir, because nakikita kita dati, bagamat di tayo nagkasabay pa sa pagsakay ng motor, yung grupo natin, pero I really know because a lot of my friends na may-ari ng motor, nakasabay na ho kayo, nakamotor na kayo. I know na ipaglalaban mo ito, kaya medyo nagulat ako na sinasabi ng ilan na, ba't si Senator JB di kami pinaglaban? Sabi ko, imposible. Sabi ko, rider yan. Ay classic bike na may scooter yan, may big bike, sabi ko. Hindi ba nahuli man pero at least nagawa naman natin ng paraan. Tama. Siguro kung hindi ho natin rinabaho ito, malamang tuloy-tuloy na itong doble plaka. Pero swerte na lang po natin, nandiyan si Butch Chase, nandiyan si Presidente ng mga rider din, naintindihan po yung sentimento. Ako naman tagapaghatid lamang ng sentimento ng rider sa ating Pangulo. Kaya yun lang po naman ang aking po nagawa. Ay, sama ko na rin, Butch Chase, Pangulo, at siyempre, Senador JBR Sito. Sama na rin kita dyan. Maraming salamat po, Senator JBR. Salamat din. Magandang umaga po. Thank you po. Yung sinasabi na walang makumontra. Imposible. Paano siya kukontra? Siya mismo nagmumotor din. Isipin mo, halos lahat ng tao yata nagmumotor. May motor sa Pilipinas. Ito pinakamura na mode of transportation. Nasasakyan. Imbis na mag-commute ka sa traffic, bumili ka na ng motor, di ba? Pag-ipunan mo, yung monthly, mura lang naman, di ba? Pati down payment. At saka yun po, saan ka na makikita pati harapan may plaka, anak ng baka? Sana kung gusto nyo, pati yung helmet ng tao, t-shirt, so the backpack niya, lagay ng plaka, para punong-puno ng plaka. Pati yung sa gilid, may plaka. Yung gulong, lagyan na, pinturahan na rin ng plaka. Diyos ko, parang lahat naman ng rider ng motor, parang mga riding in tandem. Diyos ko po naman talaga.